morning lahat. Maaari po bang batiin natin ang bawat isa ng sabihin mo sa katabi mo, hello. It is a good thing to be in the house of the Lord. And it is a good thing for me to be back. Hallelujah. Mukhang sanay na tayo na wala ako rito. Ewan ko sa inyo, pero sanay na ako. Parang nagpapano yan, Pastor, papahimati. Isang mapagpalang araw. Para po sa ating short meditation today, I'd like to invite you to turn with me to 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10. Kaya po natin ang salita ng Panginoon sa ikalawang aklat ng Korinto, kabanatang 12 at talatang 7 hanggang 10. Ito po ang sinasabi. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. And that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses. I delight in insults, in hardship, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. May the Lord add more blessing upon the reading of His Word. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat dinala mo kami rito at muli ay sumamba kami sa iyo, Panginoon, at kayo ay makikinig ng iyong mga salita. Yes. Lord, dalangin ko na ang bawat isa na narito ngayon, especially those who are in pain, especially those who are in the middle of suffering, especially those who are going through hardship, especially those who are in persecution. Lord, I pray, nalalabas sila sa bulwagan nito na may panibagong pananaw, may panibagong understanding patungkol sa tinatawag na tinig sa aming laman. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan nito ay magkakaroon kami ng panibagong pag-asa, panibagong pamumuhay, at panibagong anticipation, Panginoon, ng iyong biyaya at kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Sa iyo ay pinagkakatob at pinagkakatiwala ang buong isang oras. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Naranasan niyo na ba ang magkaroon ng splinter? Ano yung splinter? Sa Tagalog, yung splinter ay salubsog. Okay? Yun ay isang maliit na bahagi ng isang kahoy na pumasok sa loob ng iyong skin. Mahirap po siyang bunutin. Yes. And masakit po siya. Yes. And minsan, kailangan mong maghintay ng ilang panahon at kung kailan siya magkaroon ng nana, ng pus, mas madali siyang alisin. Right? Now, ngayong umaga ito, ay nais kong pag-usapan natin ang katulad ng isang salubsob na pinangalanan ni Apostol Pablo na a thorn in the flesh. Ito ay salubsob sa aking flesh or laman. A thorn in my flesh. Ang text nating binasa ay 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. Alam niyo ba na ang aklat or ang sulat ni Apostol Pablo, pangalawang sulat niya sa Korinto, ay nagpapahayag ito ng depensa sa kanyang sariling ministry. Bakit kailangan depensahan ni Apostol Pablo
ang kanyang ministry sapagkat nilulook down siya ng mga taga-Corinth. Alam nyo, hindi maganda ang relationship ni Paul sa mga taga-Corinthians because they look him down. Sabi nila, siya ay mahina, siya ay hindi siya magandang lalaki. He is weak in physical appearance. Okay, katulad ni Jesus, sinabi ni Isaiah na he does not have a comely personality, weak in physical presence. And then sinabi din nila na si Apostol Pablo ay very poor in public speaking. Kaya ngayon, the author of 1/3 of the New Testament is not good in public speaking. Magaling siyang magsulat, pero hindi siya magaling na orator. And wala siyang letter of recommendation. And mas ipinagmamalaki nila yung ibang mga apostol na hindi naman yung 12 disciples or 12 apostles ng Panginoong Jesus. Ngunit pinagmamalaki nila ang ibang mga speakers na dumarating doon sa kanilang lugar at tinawag yun ni Apostol Pablo na mga super apostles. Yun po ay sarcasm. Nang dahil doon, sinabi ni Apostol Pablo, mayroon siyang ipinahayag sa kanila na isang sikreto na nangyari sa kanyang buhay, sabi niya, 14 years ago. Pagkababasahin mo ang context nitong Corinthians chapter 12, verse 7, yung first 6 verses ay sinabi ni Apostol Pablo na hindi ako huli sa mga apostol na inyong binabanggit sapagkat meron akong nakilalang isang tao, dinala siya ng Panginoon sa ikatlong palapag ng langit. Alam niyo ba na ang langit mayroong 3 bagdan? Ang first heaven ay yung nakikita ninyong clouds. Nakikita niyo yung bulan na gagaling doon sa cloud. Yun ang first heaven. Meron din tinatawag na second heaven at yun ay yung tinatawag nating cosmos. Ano yung cosmos? Yun yung outer space. Nandun yung planeta natin, nandun yung Milky Way, and the many different galaxies, the thousands of galaxies in the universe. Yun yung second heaven. Ay lumampas pa si Apostol Pablo doon. Sabi niya, dinala ko ni Lord sa third heaven. Okay? Ano yung third heaven? Third heaven, yun yung tirahan. That is the dwelling place of God. Wala pang sino mang tao na nakarating doon. Marami nagsasabi na namatay sila, dinala sila sa langit at nagbalik ulit. Hindi ko alam. Ngunit si Apostol Pablo sabi niya, 14 na taon na nakakaraan, 14 years ago. Kalahin mo, sinekreto ni Apostol Pablo yun, hindi niya pinagsabi. And then sabi niya, nung dinala ko ni Lord doon sa ikatlong bagdan ng langit, ay nakita ko ang mga kamanghamanghang bagay at narinig ko ang mga unutterable revelations na hindi pinagkakalood sa tao. Now, whether in the body or out of the body, I don't know. Ngunit, bakit sinabi ni Apostol Pablo ito sa kanila, sa mga taga-Corinth? Kasi nga sabi niya, hindi man ako magaling na orador, hindi man ako magaling na or maganda ang aking presensya sa inyo, aba, ako naman ay pinagkalooban ng Panginoon ng napakalalim na mga revelations na ipinahahayag ko sa inyo ngayon. And then, pagkatapos nun ay sinabi niya ito, therefore, in order to keep me from becoming conceited, para hindi daw ako magmalaki, para hindi ko ipagyabang ang aking sarili dahil ang yayabang nyo. Parang ganun yun, di ba? Para hindi ko ipagyabang ang aking sarili, ako ipinagkalooban ng isang tinig sa aking laman. At yan po pag-uusapan natin ngayon. Now, alam nyo, itong tinig sa laman ay katulad ng suffering. A thorn in the flesh is a pain. And madalas, pain and suffering is a mystery. Yes. Okay? Lahat ng, every one of you this morning that are in pain, whether it is physical pain, or emotional pain, mas malala yata yung emotional pain. Mas marami niyan dito na mayroong emotional pain, psychological pain.
Kasi pagka may ginawa kang kasalanan, and then lagi kang inuusig ng iyong konsyensya, that is a pain, right? And many of those pain, hindi mo alam kung bakit meron ka noon. And minsan, dinadalangin mo sa Panginoon, Lord, bakit mo ako binigyan ng ganito? Okay? Huminto na ako ng katatanong sa Panginoon, Lord, bakit mo ako binigyan ng diabetes? Okay? Hindi na ako nag-pray na, Lord, heal me from diabetes. No? Because I know, tinanggap ko na siya bilang thorn in the flesh. Amen? Now, kayo na meron dito, taas ang kamay. Thorn in the flesh. Okay? Hindi yata ako naintindihan. Okay? Lahat po tayo meron yata nito. Amen? Lahat po tayo meron yata nito. At minsan, mali ang sinasabi mo na yung asawa ko siya ang thorn in the flesh. Okay? Hindi po yun. Okay? Ibang klase yun. Pagka nagsasuffer ka, meron pa isa. Yung tinatawag nating cross na pinapasa. Ikaw ang cross ng buhay ko. Parang mali ang application nun, ano? Pag sinabi mo na si Mister ang cross ng buhay. Okay? I don't think so. I don't think so. And so, sometimes we do not interpret it correctly in our lives. But God allows pain. If there is anything I want you to understand before I even begin my points this morning, I want you to understand that God allows suffering. Yes. Hindi natin maipaliwanag, siya ba nasisiyahan siya na nagsasuffer ka? Hindi. Kanya lang inaalaw niya sa ating lahat na mag-go through ng certain types of suffering and pain. Because without pain and suffering, we will not learn, we will not grow, and we will not change. Yes. Amen? And so, una-una sa lahat, gusto kong, I like this quote. Sabi diyan, God never allows pain without purpose. True. Lahat ng pain na meron ka ngayon, may purpose. Lord. Amen. Amen? Hallelujah. Why does God allow pain? Now, alam niyo ba na as early as Genesis, kasi ang aklat ni Job ay ang aklat ni Job is as early as the book of Genesis. And isang mga bagay na makikita nyo sa buhay ni Job, inalaw ni Lord si Satan mismo. Yes. At lain nun, si Satanas mismo ay inalaw niya na saktan niya si Job. At kung babasahin mo ang context, para bang may conference ng mga anghel sa langit, nandun din si Satanas. Umaattend pala siya ng convention. Umaattend siya ng conference. Okay? At din si Satanas. At kinausap siya ng Diyos. Saan ka galing? Ay sabi niya, up and down the earth. I was going there, up and down the earth. And then, ipinagmalaki ng Panginoon si Job. Sabi niya, hindi mo ba nakikita ang aking anak na si Job? There is no man like him in all the earth. Wala siyang katulad sa buong mundo. He is one who fears God and walks in righteousness. Siya ay may takot sa Diyos at lumalaban siya na may katuwiran. And then challenge siya ngayon ng Diablo. Sabi niya, ganyan siya, masunurin siya sa'yo kasi pinagpala mo siya. Okay? Sabi niya, subukan mo, nakukunin ko ang lahat ng pinagkaloob niyo mo sa kanya kung hindi kanya susumpain. Ano ang sagot ng Panginoon? Ito ang sagot ng Panginoon. And the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your power. Yan isa. Nagtatanong ka, Lord, bakit? Binless mo ako ng pagpapala, pinagpala mo ako ng napakarami, bakit biglang nawala? Amen? Kaya minsan nagtatanong tayo, Lord, sana ang Kristiyano libre sa or immune sa baha or immune sa lindol. Yes. Sana yung bahay lang namin ang hindi dapat na ano. Okay? Kasi Kristiyano ako may entitled ako sa blessing. Yan po ang tinatawag na prosperity message. Okay?
Sabi dito, the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your power. Lahat ng meron siya ay nasa iyong kapangyarihan, huwag mo lang siyang sasaktan. Only on himself, put not forth your hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Alam mo kung ano nangyari sa kanya? Namatay lahat ang kanyang mga anak. Okay? Yung naiwan niyang asawa, ay tinuya pa siya. Yes. Right? Sinabi ng asawa niya sa kanya, are you going to keep your integrity? Curse God and die. Ano ang sagot ni Job? Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa Panginoon? Hindi na tayo tatanggap ng masama. Amen? Hallelujah. And hindi lang yun, humirit pa si Satanas. And ganito ang sinabi ni Satanas, Satan answered the Lord and said, skin for skin. Sabi niya, saktan mo siya sa kanyang katawan. Yes, all that a man has, he will give for his life. However, put forth your hand now and touch his bone and his flesh. He will curse you to your face. So the Lord said to Satan, behold, he is in your power. And so, dito mo makikita na ang Panginoon, He is sovereign. Ang Panginoon ay may karapatang mamuno sa bawat isa sa atin. Yes. And maaari niyang pahintulutan ang masama, ang pahintulutan ang diablo or si Satanas na kantiin ang iyong laman para sa ikaluluwalhati niya, hindi ko alam. Sasagutin natin more later. Now, si Chuck Swindoll, sabi niya, looking to God in the midst of our pain helps turn us from bitterness to beauty. Isang bagay ang nahihiwatig sa atin ng aklat ni Job, hindi siya nagkasala. Okay? Nirebuke siya ng Panginoon dahil sa kanyang attitude. And marami sa atin ay gano'n ang attitude pagka nakakaramdam tayo ng sakit at kahirapan. Para bang ginajustify natin kung kailan ako naging Kristiyano, mas lalo akong nag-go through ng ganito. Yes. Dapat sana entitled ako sa mga pribilehiyo bilang Kristiyano. Okay? Para bang nagpatala ka sa isang organisasyon at meron kang mga benepisyo. You understand? Hallelujah. Ngunit, another thing that I want you to remember, because I always tell you this, and this is the word of C.S. Lewis. Pain is a gift. Amen. Agree or disagree? Amen. Really? Yes. Pain is a gift. It is a gift nobody wants to receive. Yes. Amen? But whether you like it or not, you will receive it one way or another. True. Okay? We are living in, aside from many other reasons why, we are living in a broken, sinful world. True. Nasa kalagitnaan tayo ng isang basag at makasalanang mundo. And whether you like it or not, you and I are going to be influenced by its brokenness. And that brokenness would lead us to pain. So there are 4 things I want to share with you today. May 4 na bagay na nais kong magbahaga sa inyo. Sasagutin natin ang katanungan, bakit mayroong tinik sa laman? Why does God allow us to have a thorn in the flesh? Well, ang unang kasagutan, binigyan na natin kanina. It is to keep us in humility. Amen? Sabi niya, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in the flesh. And he defines this thorn in the flesh as a messenger of Satan. Mensahero ni Satanas to torment me. Alam niyo yung torment? Nahihirapan ka. Okay? And a thorn in the flesh is not just an irritation.
Yung irritation, madaling indahin yun eh. Yung kasama mo sa bahay, nakaka-irita. Pero iniinda mo siya, di ba? Okay. Yung employer mo, painful siya. Yung ka. Okay? And marami sa inyo hindi maka-get over, lalo na pag lumaki ka sa isang pamilya na hindi sumisigaw yung nanay mo at tatay mo, pero pagdating mo dito, sisigawan ka. Basta kang mo na talagang that is something na di ba? Minsan hindi mo narinig na sinigawan ka ng tatay, pero pagdating dito, sisigawan ka. Okay? And lalo na pagka lumaki ka sa isang safe environment and suddenly you are thrown into an environment where sometimes they look down on you and you are not a full person but a subhuman. Hindi ko pwedeng kumain na kasama sila at kung ano man ang kakainin mo yung tira. And you feel bad. Right? Marami sa inyo, bago kayo umalis sa Pilipinas, ay nagsasabi kayo sa inyo sarili na, Lord, bigyan mo ako ng mabait na amo, ganito, ganyan. Pagdating dito, binigyan ka ng isang tigre. Right? And here is something that Paul says to himself. Sabi niya, meron akong may pagmamalaki. Diba, earlier, sinasabi pa nila na sila ay mga Hudyo. Hudyo rin ako anak ako ni Abraham. If there is anything na ipinagmamalaki ng Hudyo hanggang ngayon, pag pupunta ka sa Israel, they will tell you that we are the children of Abraham. Okay? We are the sons of Jacob. Okay? Our king is David. And we are waiting for a Messiah that is coming from David, because he is going to be the king of the house of David. So that is how proud they are of their ancestry. Parang hindi ka proud sa ancestry mo, pero proud ka sa galing mo. Okay? Or maaaring proud ka na maganda ka. Okay? Kahit hindi. Pain is the instrument to humility. It strips the ego. Pagka may pain ka, nawawala yung ego eh. True. Naranasan mo namang masakit ang sangkangipin mo. Wala ka may ibang malaki eh. Right? Wala ka na rin, kung minsan ilalagay mo pa yung muna sa tabi ng iyong masakit. And because the more you move, the more you struggle, the more painful it becomes. Amen? Now, minsan meron tayo, si Apostol Pablo sabi niya, to keep me from being conceited. Yung tinatawag natin na conceited. Na sabi niya yung pagmamalaki. Para hindi ako magmalaki, para hindi ako magyabang, para hindi ako maging hambog, binigyan ako ni Lord ng thorn in the flesh. Now, by the way, conceit is a weird disease. It makes everybody sick around you, except the guy or the girl or the guy who has it. Madalas, ikaw na conceited, hindi mo alam na conceited ka. Amen? And yung nakakapaligid sa'yo, yun ang nakakaramdam. Okay? Para siyang body odor. Hindi mo siya naaamoy, pero amoy na amoy ka ng lahat. Yes. Okay? Hallelujah. Pero may nilalagay nila sa kilgili. Okay? Pain reminds me that I am mortal. That I can be, I can by sovereign will of God disappear from human existence anytime. Now lahat po tayo, we have a certain degree of conceit. There was a time na when I was still a young preacher, conscious ako sa sarili ko.
Pag walang pumati sa akin pagkatapos ng service at nagkamay at nagsabi sa akin, Pastor, bless na bless ako, masama ang loob ko. Ganun kayo ba? Hindi. Sana hindi ka ganun. Okay? Kasi pansit yun, pansit. It doesn't matter. Okay? And later on, I just realized that my purpose in preaching is not for me to be glorified. Yes. It is for God to be glorified. Yes. Hallelujah. And so, do nothing. Here is the Apostle Paul again in Philippians. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. Magaling basahin, mahirap gawin. Kasi gusto natin na tayo lagi ang bida. Amen? Ayaw natin ng supporting role. Ayaw natin kilalanin ang yung isa na mas higit na significant kesa sa atin. And that is the reason why, especially if God is using you, and pag ginagamit ka ng Panginoon in a particular way, with your gifts and your ministry, the Lord is going to give you a thorn in the flesh. True. Yun ang magpagbibigay sa iyo ng reminder na you are fragile, that you are immortal. Ang lahat ng bigay sa iyo ng Panginoon pwede niyang bawiin sa isang saglit. Amen? Hallelujah. At ulitin ko palagi, wala tayong may pagmamalaki. Hallelujah. And so, if pain, kung ang pain daw doesn't lead us to humility, you have wasted your suffering. Sana, whether you like it or not, in one way or another, nagsasuffer ka dito sa Hong Kong eh. Yes. Nagre-rejoice ka lang pagdating ng sahod. Okay? Eh, yung iba nga, hindi pa makapag-rejoice pagdating ng sahod eh. Masama ang loob kasi dadaan lang daw sa bulsa nila, limit na. Eh, if pain, kung ang pain, kung ang kasakitan ay hindi magdadala sa iyo sa humility, sinayang mo ang suffering. Sinayang mo yung taon. Okay? Hallelujah. Tulad lang yan ng pag-iipon. Kung narito ka sa Hong Kong na the last 10 years or 20 years at hindi ka nakaipon, sinayang mo ang panahon na narito ka. Amen? Ganun din. If pain doesn't lead you to humility, you have wasted your suffering. And that is something for us to meditate upon. Now, meron din tayong kasabihan that those who do not learn from experience will go through the same pain and suffering all over again. True. Yeah. That brings us to the second. So first things first. Why does God give us a thorn in the flesh? Number one, to keep us in humility. Number two, to reveal His sufficiency. Naisipagharap ng Panginoon na siya ay sufficient para sa iyo. Bakit? Tingnan mo ito. 3 beses I pleaded with the Lord to take it away from me. Okay? Eh ako, hindi lang 3 beses eh. Hindi ko na mabilang, hundreds yata. I was diagnosed with diabetes in 2007. I kept on praying, I kept on doing things that will make me feel better. I pleaded with the Lord to take it away from me. And it is as if the Lord is telling me all the time, my grace is sufficient for you. Okay? Ngayon na nagpipray na baguhin ng Lord ang asawa mo. Na hanggang ngayon, nagpipray ng babae. Siguro dapat na natin baguhin ang prayer natin eh. Sabihin na lang natin, Lord, salamat dahil binigyan mo ako ng asawa na katulad niya. Amen.
kidding. I'm not kidding. Highlight the good things about that guy. Okay? Bakit mo siya inibig? Kasi. Okay? And Lord, wala sa aking kapangyarihan na baguhin siya. Wait, nagpapasalamat ako na hanggang ngayon ay kami pa rin. Amen? At least may Because God is sufficient. Ang biyaya daw ng Diyos ay sufficient para sa iyo. Why? Because the power of God is revealed and perfected in weakness. Yes. Anong ibig sabihin nito? We can only appropriate the power of God kung wala na tayong magagawa sa sarili natin. Bakit? Doon lumalabas yung tunay na pananampalataya. Yes. Doon yung lumalabas yung tunay na pag-asa. Umaasa ka sa Panginoon. Hindi ka umaasa sa sarili mong dunong, sa sarili mong pamamaraan. Kasi nga, without God, we can do nothing. Ayaw ni Lord na self-reliant tayo. Gusto ng Panginoon na reliant tayo sa Kanya. Amen? And lagi mong makikita yan sa Scripture, God, para bang hindi makakilos ang Panginoon habang may magagawa ka pa. Bakit? Kasi pag may magagawa ka pa, anong kalalabasan yan? Ikaw pa rin ang mag-glorify. Galing ko kasi. Kaya, amen? Pero pagka wala ka nang magagawa and then suddenly gagawa ng himala ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sino ang pinupuri mo? Hallelujah. Okay? And that is the only way that your testimony is going to become glorifying to God than anything else. Amen? And that is to reveal His sufficiency. Now, your faith in God will not sometimes remove the pain. My faith in God didn't remove the pain, but it did get me through the pain. God has given you the enough reserves to endure. And alam niyo, hindi ka naman bibigyan ng Panginoon ng pain na hindi mo may endure. Kasabi sa kapatid mo, sa katabi mo, kaya mo yan. Number 2, trusting God didn't diminish or vanquish the anguish. I like that. Hindi daw nabawasan o hindi daw naalis ang anguish, ang pagbabata. But it did enable me to endure it. You remember the Son of God, the Lord Jesus Christ, also pleaded with the Father in Gethsemane? Yes. How many times? Twice. Again? Twice the Lord said, let this cup of suffering pass from me. But not my will, but your will be done. And so, si Lord ang ating model na alam ko mahirap eh. And yet, the Son of God was not exempted in suffering and even in pain. And He asked His Father in heaven na the cup of suffering will pass from Him. But God was silent. Mabuti pa dito kay Apostol Pablo, sumagot ang Panginoon. Kay Lord, hindi siya sumagot. Sumagot ba siya? Hindi. And yet, he instead, may mga anghel na dumating at nag-minister sa Panginoon. Okay? Now, many times, when we are in pain, we get bitter or angry. True. And yet, sabi dito, the pain will not go away by getting angry or bitter. Madalas sa experience ko, lalo siyang lumalala. It will go away when you learn to accept the challenges of life with grace and ease. Amen?
Sabi nila, marriage daw is like wine. It gets better when it gets longer or when it lasts longer. It is not true. Minsan, hindi totoo yan. Habang tumatagal ang pagsasama ng mag-asawa, ay lalong pumapait yung wine. Now, I don't know with others, but I am experiencing the same with my own marriage. Now, I'm not saying that I do not love my wife. I do. But there are many things. Ngayon ko lang nararanasan kasi nga, we are already on our senior time together. And may mga attitudes ang bawat isa sa amin na nagiging constant irritation. Yes. And somehow we need to adjust. And I praise and thank the Lord kasi while I was doing this, I began to realize na this is becoming a pain. Not only to me, but also to her. Okay? And suddenly, I went to the internet and Googled, napakaraming mag-asawa naghihiwalay kung kailan sila tumanda. Yes. Kasi nga, hindi nila ma-adjust yung kanilang sarili sa pakikisama sa bawat isa. Yung expectation mo sa iyong spouse, nagbabago siya. Because age comes with multiple challenges. Hindi na makakilos ng katulad before. So yung expectation mo na ipagluluto ka palagi. No, yes. That's the reality. And so, you just have to, katulad nga ng sinabi natin kanina, we have to accept life's challenges with grace. Sa simula, masakit pagka sinisigawan ka. And then suddenly, tumating ka sa isang lugar na katulad dito sa Lifeway, tinuruan ka ng iyong mga peers, ng iyong kapwa mo, OFW, pasok mo lang yan dito. Okay, and then suddenly, na-realize mo, oo nga naman. Okay? Hindi ko kailangan mag-resign ka agad. True. Hindi ko kailangan maghanap ng ibang employer ka agad. Okay? In fact, marami sa inyo, dati pinadalang kayo ng Panginoon ng ganyang employer para bumait ka. Huwag mong ipag-pray na yung employer ang babaguhin ni Lord. Ipag-pray mo na ikaw ang babaguhin ng Panginoon. Hello? Higit sa lahat, I want to share, let us share the perspective of Paul in Romans 8:37 to 39. Sabi niya, nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded, neither death nor life, hindi ang kamatayan o ang buhay, hindi ang mga anghel o ang mga kapangyarihan, hindi ang kasalukuyan, ni ang panahon na darating, neither height nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Anong ibig sabihin ko? Bakit ko inilagay itong verse na ito dyan? Kasi nga, mahal ka ng Diyos. True. Okay? And this is something that we need to say to ourselves over and over again so that we will not be discouraged in times of pain and suffering. Mahal ako ng Diyos. Yes. Hindi ko naiintindihan lahat kung bakit nangyayari sa akin ito. Isa lang ang alam ko, mahal ako ng Diyos. Amen. Thank you. Hallelujah. That brings us to the third. So ano nga yung first? So that we
keep us To humility. keep us in humility. Second, To reveal His sufficiency. to reveal His sufficiency. Third, it is to glory in our infirmity. Alam niyo yung word na infirmity, hindi na natin ginagamit madalas ngayon. Kung sa hospital, may infirmary. At sino yung dinadala sa infirmary? Yung may mga bali, yung may mga mahihina. Kasi ang ibig sabihin ng infirm ay mahina. Weakness. And so, ano sabi ni Paul? Therefore, kanya nga, I will boast all the more gladly about my weaknesses. Have you ever tried boasting about your weakness? Parang hindi maganda pakinggan. Yes. Hindi mo po naman pwede. May mga bagay na weakness na hindi mo pwede ikaw sa iba. Eh, boy, kakukupit ko lang sa amo. Yung pumalengke pinuwasa ko ng 20. Hallelujah. Ganda, diba? Okay. But here is for, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest upon me. So sabi niya, i-highlight ko yung ating weakness. In this world we are living today, we are forced to highlight our strength. Pero sa ating buhay Kristiyano, we need to highlight our weakness. And palagay ko, we need to highlight this, not publicly, but in our prayers. We need to tell the Lord, Lord, napakahina ako sa mga bagay na ito. And, you know, and that is the time when the power of God will rest on you. Amen? Madalas, sinabi ng salita ng Panginoon, if you are going to glory, glory in the Lord. Okay? Kung magyayabang ka, magyabang ka sa Panginoon. Okay? And ano yung pagyayabang natin sa Panginoon? Wala naman tayong pagyayabang sa Kanya. Hindi ang ating kahinaan na lang. Amen? It turns into become a prayer. You see, therefore I will boast all the more gladly about my weakness. Because in doing that, Christ's power will rest on me. Wow. We need to actualize that. We need to put that as something, practice that daily in our life. Mahirap siya eh. Kasi paano ko ipagyayabang ang aking kahinaan? Sa tao ba? I don't think so. Ipagyayabang ko ang aking kahinaan sa Panginoon. Yes. Amen? And that brings me into the reality that si Lord, gusto niya na tayo ay open sa Kanya. Hindi naman natin may tatago ang kahinaan natin sa Kanya eh. And so, sabihin na lang natin. O kesa sa magyabang tayo ng ibang bagay. Now, bakit gano'n? Bakit ang kapangyarihan ng Diyos ay mamamahinga sa iyo? I think the answer to that is this. Because we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. Na wala tayong Pangulong Pari. Alam niyo si Jesus, tinawag siyang Pangulong Pari, High Priest. Siya yung ating intermediary between God the Father and us. Na He is interceding for us. Sabi niya, wala tayong high priest na hindi siya marunong makisama sa ating kahinaan. Okay? Ano yung empathy? Katulad ng sympathy. Pero yung empathy, mas malalim yun, di ba? Yes. To empathize with someone is to put on the shoes of another. Na maranasan mo ang nararanasan ng isang tao. Ganon din ang Panginoon. We have one who has been tempted in every way. Alam niya kung ikaw ay tempted. Okay? Kaya huwag mo nang i-justify. I-confess mo na lang. Amen? Minsan kasi, napakagaling natin magtago. Hindi lang tayo magaling magtago,
magaling tayong mag-justify. Right? Hallelujah. So, sinabi dito na we have one. Meron tayong isa na siya ay sinubukan sa lahat ng kaparaanan. But just as we are, katulad ng bawat isa sa atin, ngunit hindi siya nagkasala. So, dahil naging tao ang Panginoon, He knows what you are going through. Yes. He knows every bit of your weakness. Yes. In fact, hindi mo pa iniisip ay alam na niya. Yes. In fact, hindi pa nangyayari ay nakikita na niya. Amen. Kaya wala tayong panahon na magsinungaling sa Kanya. And so we need to glory in our weaknesses and our infirmities. We need to tell Him about that. Amen? For though He was crucified, and the Lord is just, is at home with our weakness. Bakit? For though He was crucified in weakness, yet He lives by the power of God. For we also are weak in Him, but we shall live with Him by the power of God towards you. I found this in the internet again. Sabi doon, God doesn't want us to rally more of our own strength. He wants us to rely solely on His strength. Now, napakahirap po nito dahil sanay tayo na maging self-reliant. In fact, in the world we are living in today, self-reliant is a virtue. Na hindi ko sinasabi na lahat ng bagay iasa mo sa Panginoon. Okay? Hindi mo pwedeng iasa ang pagtutoothbrush every morning. Okay? Ikaw pa rin ang gagawa, no? Hindi mo pwedeng iasa ang pagluluto. Trabaho ko yan. Yes. And yet, there are many things in life na akala natin ay magagawa natin. Okay? Lalo na yung mga Bisaya ng kanilang pamilya. Amen. Okay? Hindi ikaw ang tagapagligtas ng iyong pamilya. Si Jesus. Amen. Amen. Minsan, one of the pain that we have is our family. Yes. Kasi meron silang healing ministry. Hiling na hiling, di ba? Yung iba nga, hindi na humihiling eh. Demand ng demand. Di ba? Demand ng demand. But I need to remind you that you are not the Messiah. Hindi ikaw ang Savior ng family. Yes. Yes. Now, malaking usapin yan, and yet, God doesn't want us to rally more of our own strength. Minsan, ang kahilingan sa Pilipinas ay hindi nasasagot ng panghirap sa mga pautangan. Minsan, nasasagot siya in prayer. Amen. Talagay ko mas mainam kung prayer mo. Amen? Minsan, hindi mo kailangan sagutin ang lahat ng mga daing ng pangangailangan. Sapagkat alam mo na hindi mo mapupunan. Amen. Ngayon, kung pupunan mo siya sa mga bagay na mga schemes na meron tayo sa mundo, you are no longer relying on God's power and strength. Amen? And madalas ganun. Let us not trust more of what we can do. Let us trust more of what God can do. Amen. The last but not the least, sabi sa katabi mo, okay? The last point is this one. God gives us a thorn in the flesh so that we will accept
Christ ministry. Madalas ang ating concept is ministry as serving God. But there is also God serving us. Okay? That is why, sabi ni Apostol Pablo, for Christ's sake, alang-alang kay Kristo, I delight in weakness. Mahirap din gawin yun, ano? Na, you rejoice in weakness? I don't. Ayoko pagka mahina ako, gusto ko malakas ako eh. Gusto ko, bida ako eh. Amen. Gusto ko superman ako. Gusto ko naayos ko ang mga bagay na gusto kong ayusin. Sabi niyo sa Pilipinas, nung umuwi kami, this is the month I was in the Philippines na I did a lot of repairs. Can you imagine that? 2 taon pa lang na-renovate yung bahay, marami na naman. Akalain mo yung pintuan namin sa toilet. Umalis kami, wala namang siwang. Bay, pagbalik ko ngayon, may siwang na. Pagkayong sa lindol. Sabi ko, paano nangyari yun? Nag-shrink yung door. Eh, sabi nung tumingin, sabi niya, kasi ang ginamit na ano dito, na kahoy, hindi patuyo, pininturahan na. Kaya ayun, ang laki na siwang. Hindi ko naman pwede siya na, hindi ko siya imay. Araw-araw may pumapasok sa toilet. At pag upo niya, kita mo siya. Nakakabagabag ng lamdaman. Akala mo, isa sa mga bagay na frustrated ako sa Pilipinas is, di katulad dito pagkatawag ka na mag-repair, andyan siya, may tools siyang dala. And in a matter of hours, tapos. Yung tinawag ko, and this is my frustration sa Pilipinas, darating siya, titingnan mo na yan, tagal ba ako mag-inspeksyon, and hindi niya alam kung anong gagawin niya. And then suddenly, may plies ka ba dyan? Ako pa ang hihinga ng tubig. Hello? Frustrating. And for many days, napakarami kong pinagawa, napakarami kong tao na in-engage, frustrated ako lahat. And then suddenly, the Lord reminds me of this verse. My grace is sufficient for me. Otherwise, mawawala ang pagiging, sabi ko, pastor pa naman ako. Eh, alam niyo, pagka-pastor ka, hindi ka pwede magalit eh. Kasi nga, magiging masama ang testimony. Eh, yung pa naman, nag-kilala ako. Sabi niya, pastor. Sabi ko, bakit mo ako kilalang pastor? Ay, kasi galit pumunta ka doon sa church namin before. Okay? That is why, for Christ's sake, I delight in weakness. So you delight in these frustrations, in insults. Can you imagine insults? Kaya hindi mo lang pwede sabihin, sige, insultuhin mo ba ako? Okay? In hardships. Now, Paul was insulted, right? In 2 Corinthians, niluluk down siya ng tao eh. In hardships, in persecutions, in difficulties. Now, baliwala yung mga experiences ko sa Pilipinas kesa sa mga experiences ni Apostol Pablo. And then, inulit na naman niya, because when I am weak, then I am strong. Pagka mahina kasi ako, iba na ang kikilos para sa akin. The Lord Jesus is going to minister to me. Amen? Hallelujah. And no wonder, si Apostol Pablo lang ang lagi kong naririnig na nagsasabi, rejoice! We rejoice in suffering, knowing that suffering will produce what? And endurance will produce what? And character will produce what? Wow! So bago ka makarating sa hope, dapat meron ka munang character.
Eh, bago ka magkakaroon ng character, kailangan mo na may endurance. Bago ka makaka-endure, dapat mo na may suffering. So kung walang suffering, walang endurance. Kung walang endurance, walang character. Kung walang character, walang hope. Hallelujah. Takes time to produce hope. Amen? And hope does not put us to shame. Amen? One of the things that I experience more frequently today is yung senior moment ba? Memory lapses. Yes, makakalimutan. Kumuha ako ng ticket sa Cebu Pacific sa Davao. Pabalik dito na aking pang ticket. Kalahin mo, naiwanan ko yung folder ko, nandun yung ticket. Kumain ako sa isang paradahan ng van. So, kaya ako ng van, naiwanan ko yung aking ticket. So, kailangan ko bumalik. Right? So, nagkape ako ulit doon sa French baker. Artist Magara siya. French baker. Okay? Ang kape nila doon, 150. Isang cup. Sabi ko, pambihira. Isang cup ng kape, 150. Alay mo na, iwanan ko yung aking senior citizen card. Naalala ko siya, nasa kalagitnaan ako ng Digos at saka Naro. So, dalawa na ang iwanan ko. Bumalik ka ulit. Bumalik ako. Nagkape ulit. Sige, pagtawalan niyo ako. I rejoice! Hallelujah! Hallelujah! It gives us hope because God's love has been poured in our hearts. Alam niyo, it doesn't matter the pain, it doesn't matter the frustrations of daily living. Because when you rejoice, whatever comes to you, the power of God comes down. Amen. Amen. Hallelujah. And another thing, my bonus pa. Your greatest ministry will most likely come out of your greatest hurt. Okay? Now, joy is not necessarily the absence of suffering. Okay? There can be joy in suffering because there is the presence of God. And minsan, please allow me to say this. Pina-follow ko naman yung inyong chat group sa prayer and praise. Marami nagpapapray ng kagalingan sa kanilang mga kasakitan ng mga pamilya, mga relatives, and loved ones. And yet, we will notice that maraming answered prayer, ngunit marami din hindi answered prayer. Yes. In fact, there are a couple of people na their loved ones passed away in spite of our prayers. And yet, we need to understand that life is not only here on earth. Yes. We rejoice over the fact that God takes care of us from here to eternity. Amen. And therefore, what can we do? I'd like to summarize everything now by this verse. Fix your eyes on Jesus. He is the pioneer and the perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross. Now, gusto ko na pagtuunan niyo yung last na sinabi ko. For the joy, nang dahil sa kagalangan na nakikita niya sa unahan, he set before him, ay binata niya or in-endure niya
ang cross. Now, I need you to remember that Jesus was a human being when He was crucified on the cross of Calvary. I want you to understand that He endured every pain, and it is painful. Amen? At naranasan niya ang lahat ng kasakitan doon sa cross. Ngayon, tingnan niyo yun. Mayroon siyang kagalangan na i-endure ang lahat ng dahil sa nakikita niya sa unahan. Amen? I want you to understand this because you that are going through pain and suffering now, wala kang nakikita kundi yung present circumstances mo eh. Yes. And yet, if you know and understand that my purpose, Lord, sa buhay mo, whether it be humility, or whether it be a change of character or what, or whether it be so that you will rely more on the power of God more than anything else. Hallelujah. Because of this understanding, you are able to endure. Amen? And kagantayahan ko sa inyo, hindi naman siya for all time. Okay? It's not for all time. The most important thing is that the power of God is in you. Kasama mo ang Diyos. Okay? It doesn't matter what happens, kasama mo ang Diyos. Yes. Amen. Amen. Shall we all rise? Meron tayong kanta na hindi, matagal natin hindi kinakanta eh. Thank you, Lord. Go ahead. Thank Him. Go ahead. Worship Him. Go ahead. Thank Him. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, sa lahat ng kabigatan na meron ako ngayon. Salamat, Lord, because Ikaw ang kapangyarihan na aking inaantay. Iyang kapangyarihan mo, Panginoon, ang magbubuhat ng lahat. Thank you, Lord. Ikaw ang kagalingan. Sa'yo nagkagaling ang lahat. Sa'yo, Ikaw. Sa'yo, Panginoon, ang gagaling ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Lord, kung kami may nagkasala, ang naging kadahilanan ng mga bagay-bagay na meron kami ngayon, Panginoon. Lord, hallelujah. Be glorified, Lord, in my burdens. Tell Him, be glorified, Lord, in my thorn in the flesh. Be glorified, Lord, in this pain and in this suffering. May You be glorified. May You change, Lord. Na ang mga bagay na ito ay magbabago ang aking pananaw sa aking buhay. Patungkol, Panginoon, sa biyaya mo at sa sufficiency mo, Panginoon, sa aking buhay. Lord, Ikaw ang katungkulan, Ikaw ang sagot. Ikaw ang lahat. Lord, sa lahat ng mga pangyayari sa aking buhay, Panginoon, Ikaw ang katungkulan. Sa lahat ng aming mga kahinaan, sa lahat ng aming mga problema, sa lahat ng aming mga pangangailangan, sa lahat ng aming mga kahinaan, Panginoon. Lord, Ikaw ang katungkulan. Sa iyo, Panginoon, ako ay magtitiwala. Sa iyo, Panginoon, ako ay kikiling. Sa iyo, Panginoon, ako ay mag-aantay. Oh God, hallelujah! Let's worship the Lord! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Hallelujah! Panginoon, salamat sa ginagawa mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat sa breakthrough. Lord, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the Lord in our flesh. Lord, hallelujah. Hallelujah. May ginagawa ka at may plano ka, Panginoon, sa lahat ng karanasan namin sa aming buhay. Lord, ay may pakialam ka. Lord, nakikialam ka sa aming mga sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon. Lord, be pleased, oh God, to intervene in our lives. For You are the Lord. You are our God. And You are our Master. Lord, salamat po sa lahat ng pagkilos mo, sa lahat ng ginagawa mo, Panginoon. Sa iyo, ang lahat ng papuri at pagsamba sa napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everyone would say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sandali lang.